dyan, baka naka-fentanyl. Baka naka-fentanyl. Eh ngayon, tawag na blade Tama na. stabilization, no? Ang gulo, ang gulo. So, okay, in short, it's in the eyes of the beholder. Kung mangyari dito, kung anong trip ng US at BBM, gagawin nila yan. At mukhang para sila, hindi nila trip si Duterte. So Miss Universe. Yeah, Parang yeah. Miss Universe. No. Para naman to Jonathan Morales. No, sir. No. Baka majingo Estrada tayo. Hindi katulad ng butihin senador. Hindi ako confident. Ayan tayo. No. Ito, parang hindi kasama dun sa ano natin. Sa usapan. Script natin. Jonathan. Si Jonathan Morales, hindi man lang nag-chair your chairman, wala siyang ina-address, sumasagot lang siya ni Son. So talagang si Bato nga nagpaano kay Zubiri. Hindi, joke lang. Let's transition now to the next important topic, West Philippine Sea. Pag-usapan natin before we go to the penultimate issue of opposition. And eto na ba, is Riza Ontiveros, has finally arrived? Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Sir Ronald, no. Yung ganun, di ba to? Baka makasingit eh. Okay, ito. Talaga kinabahan ako. Wag, Sir Ronald. Mute natin. Ito na, pag-usapan natin. West Philippine Sea, Sir Ronald. Actually, si Mark, tanong ko muna si Mark. Mark, can you tell us a little bit about etong atin to? Yan, kasama yan. Flotilla na yan. Kasi nakita ko, nag-vlogger ka dyan, di ba? Kamusta? Nandun pala si Sir Ronald, di kami nag-abot. Nung gabi siya, ako nandun nung umaga, nung pag-alis. So, meron kasi kami mga vloggers na sinamahan na sumama doon sa atin ito. So, mga pro-admin na vloggers, tapos sinatid namin at sinend off namin yung mga sumakay doon sa journey na yon. At I also got the chance to speak mismo doon sa mga fisherman, doon sa mga nakatira doon sa lugar, and mas nakakaano pag nakausap mo sila diretso. Mark, please tell us what you have been hearing from our community on the ground before I go to one of the chief organizers dito sa RRM. Yeah. Yung kung paano sila i-harass, kung paano sila takutin, minsan may hawak na baril, minsan may kumpara doon sa mga ibang claimants doon sa lugar, na for example Vietnam or ibang bansa, na pag nakikita sila kakawayan lang daw sila. Ganun lang. Pero pag galing na sa China, nandun na yung pambubuli, pananakot. So parang naging parte na nung kanilang hanap buhay sa pangingisda sa dagat. Kaya mas naiintindihan mo yung pinaglalaban natin dito sa West Philippine Sea at kung gaano kagrabe yung pambubuli sa atin nitong bansang China. Tapos nandun na sila Father si Running Priest, si Father Reyes, tapos mga media, si Gretchen Ho from B5 was there. Yun. Speaking of kanina pinag-uusapan natin yung Miss Universe and yung beauty and nakita ko, first time ko makita in person. Napakaganda pala lalo in person. Si Paeng. David. Ayan, matalino na beautiful inside and out. Kaya bilib na bilib ako dun sa pag-organize nila nung... Tenista din yan. Puro kayo mga tenista. Kayo, Gretchen, ikaw, puro kayo mga tenista. Talagang have each other's back. Okay, kailan mo ba kami Sir Ronald papadala i-guess minsan. Wow. Para makakwentuhan naman natin. That's it. Dapat, no? Ako naman nanonood lang ako sa television. Nandun lang ako, nagkataon lang ako sa Subic, ako ay nagsa-sunbathing. Tapos habang nakikita ko kayo, no? Sino ba tong mga mga lost causes, no? na haharapin yung biggest navy in the world, no? Nakita ko yung drone video nung atin ito. Ang ganda parang parang balikatan pero mga bangka. Mga bangka. Ang ganda pala ng kuha niyan, Richard, Mark, yung sa taas na drone, yung mabilis yung mga bangka. Parang motorboat yung mga bangka kahit maliliit eh. So ang ganda nung kanila, itsura sa tubig. Ganda nung kanila. Pero ang sabi nga ni Tariela kahapon, kaya gumawa ng batas ang China laban sa mga trespassers na huhulihin without trial at dadalin sa
China. Yan ay dahil sa atin ito. O, biro mo. Inamin ng Coast Guard nang ginawa yan because of that. Pero mo ragtag group of 100 bangka at 5 mas malalaki ng konti na mga barko, na mga lahat ay kahoy. Tapos kinonfront, na-stylan pa yung China. Dahil hindi alam ng China, habang nakaharang sila ng 40 nautical miles, meron palang isang supply boat na nauna the day before. At umabot sa 20 nautical miles. Nag-distribute ng gasolina, nag-distribute advanced team. Oo, ng gamot, no, etc. Tapos, yung 40 kilometer na blockade ng China, nagka eye to eye sila nung flotilla ng atin ito, no? At nakita mo yung mga picture, no? Parang maliliit na insekto yung atin ito kumpara doon sa Coast Guard vessels ng China. No, na may mga picture na magkadikit na ang agwat lamang ay 60 meters. Talagang kitang-kita. Sobrang lapit, no? Sobrang lapit. Difference, no? Pero ang doon sa at doon sila nabigyan ng mga gasolina, supplies. Kaya ang sinabi nila, mission accomplished. Ang sabi ng China, hindi, it was a failure. Bakit? Naharangan nila. Ang purpose naman doon, supply Ang purpose doon, tulungan yung mangingisda Yun yung purpose Sa shoal kasi, yung mismong shoal, wala namang mangingisda na ron Dahil hinaharangan na ng China yun Meron ng barrier yun Walang makakapasok doon It's more symbolic. At nagawa ng atin ito, yung symbolic na paglalagay ng buwi na West Philippine Sea atin ito. Yun yung kwento. At eventually, binawi nila dahil baka makasagasa sa gabi ng mga bangka at saka mga vapor. So, mas symbolic na paglalagayan ng mga buwi na yon. So, yung ganong klase at ang pinakamahalaga ay yung media. Pero mo lumabas siya in several thousand media outlets around the world. Tapos dito hanggang today, lumalabas siya. Yung Vera Files na lumabas kahapon, ang ganda ng article Ang ganda ng Hindi ko article. nakita yan. Ano yung title niya? Pakitabi yan all. Paki-explain. Talaga si Sir Ronald, pinapalo niya lahat ng news. Media talaga. Pwede ka maging secretary Sir Ronald. The Filipinos Theory of Victory. No? Mahalaga yun yung Filipinos Theory of Victory. David versus Goliath. Good point, good point. David versus Goliath. Political judo. Asymmetrical warfare. Diba? Yun, nakuha niya yung essence Maraming ganyan Yung dun sa CNA, ang ganda ng coverage. Yung ANC, ang ganda. Yung kay Gretchen Ho, ang ganda. Yung sa Washington Post, New York Times, Al Jazeera, BBC, no? Okay. Kompleto, no? Ako 700 lang around the world. Kahit isang ragtag na kwan lang na flotilla ay imaginein mo yung coverage ng mundo. At for the first time, Richard, parang Christmas convoy, ngayon talaga nag all out press yung China. Yung Global Times binanatan, binanggit lahat ng leaders ng atin ito. Tapos naglabas sila sa social media yung animation na ang plano daw ng atin ito ay tumalon sa dagat yung mangingisda para sisihin ng China na kunyari sila in a water cannon. Ang daming ganon. Tapos ang nagsasalita, ang bumabanat, yung spokesperson ng Foreign Ministry ng China. Hindi yan nangyari last Christmas convoy. No? Ngayon talagang all out sila. Natamaan na talaga sila. Talagang hurt sila. Sir Ronald, sa ating activity, pinapalag. Sir Ronald, may 24/7. Sir Ronald, baka may gumagamit ng extra internet dyan. Baka may jumper dyan sa bahay niya. Akala ko sa akin lang Pinatanggal ko yung mga jumper sa baba kanina Baka check mo baka nagja-jumper. Wait lang, Sir Ronald, paki-check mo lang yung mga jumper. Ikaw, Mark, balikan kita ng sandali bago tanggalin ni Sir Ronald yung mga ka-jumper nila dyan sa barangay. Ikaw, Mark, hindi ka ba kinabahan na something could happen, God forbid? Kasi nagpadala ng armada yung China, ganon. You're happy that the thing was done more or less
event, I mean, in sense na walang crisis na nangyari. I mean, how do you see this? I mean, as a semi-outsider, although medyo insider ka na ngayon, talagang sinabi mo talaga admin bloggers. Pero whatever, i-erase natin yan. Mark, what is your reading of this? Hindi, Si Mark talaga eh. ang nakakatuwa doon, since we talk about admin bloggers, pero meron ding mga pink bloggers, meron ding halo-halo lahat. Everyone was there. Oo. Yun naman eh. Yun naman ang buong point eh, na it's not a matter of color or politika or ano. It's about being Filipino and claiming what is ours. Kasama ba si Alice Go dun sa Yun. Nagpadala ba ng McLaren or chopper sa event niyo? O yun, hindi. Pero ano, kita lang, nakalimutan ko na. Kita lang naman kasi Alice Go. Sorry! Sabi mo, kinakabahan kami syempre. Kasi kaibigan namin yung ano, syempre may mga kaibigan din kami nakasakay doon. O tapos si Gretchen Ho, kasama din. So, pero alam naman namin na ano. May casualty. Ano yan? May casualty, Mark. Richard, may casualty. Ano yun? Yung cellphone ni Paeng nahulog sa dagat eh. Birthday kasi ni Paeng nun eh. Ikalawa, yung drone ni Gretchen Ho, personal drone niya, nahulog din sa dagat. Yung pakita siya ng pakita kasi ng drone. Nahulog sa dagat. Pero ang maganda kasi ron, nung nahulog sa dagat, lahat ng lalaki doon sa boat ni Gretchen Ho, nagtalunan sa dagat. Ayan tayo. Para i-recover. Kung siguro kung akin yon, yung drone na yon, walang tatalon. Lahat kaya mo yan, bili ka na ng bago. Ronald, pag drone mo yan, i-hug ka nila parang si Bato. I-hug ka nila parang si Bato de la Rosa. Tapos gaganon sila para si Bato de la Rosa, iyakan ka nila. Pero sa totoo lang, sa likod, natutuwa sila. And kasi si Ronald, nakiki-eksena, tuloy nawala yung ano niya. Magbabato hug sila sa'yo. Mark, you were saying. Yun, syempre kinabahan ng konti, pero alam naman namin na it would be foolish on the part ng mga Chinese Coast Guard kung may gawin silang hindi maganda, di ba? So, syempre nandun pa rin yung risk. Alam naman yan ng mga sumama doon sa convoy. Alam naman na merong kahit papanong risk yan sa pagsama nila. Pero ganyan talaga. Mark, pangalan din pala ni Bato, Ronald, no? Oo. Ronald, tiyagan niya, Ronald. Tapos sa likod, tama yan, wala na yan. Wala na yung tone yan, wala na. Ronald din pala si Bato, kaya pala talaga mga Ronald talaga. Medyo delikado tayo dyan. Sir Ronald, nawala ka na. Baka si Ronald de la Rosa nang sumali sa atin bigla. Sir Ronald. Sir Ronald. Nawala ba? Bumalik ka na. Ayan, bumalik na. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Wala naman nakadikit eh. Ito, Sir Ronald. Baka yung wifi na talaga. Baka may jumper nga. Sir Ronald. Walang jumper. Paras malaki yung Ronald ni Bato. Wala ka bang nickname? AK-47? Ano mga nickname namin sa'yo? Kasi siya Bato eh. Dapat ikaw mas malakas sa Bato, di ba? Dapat The Rock. Sir Ronald. Pero ang tawag sa akin, Alden Richard eh. Ayun! Sorry. Sorry, crush ng bayan. Then upgrade ka nga kanina eh. Meron pang Hollywood level ka na daw. Di ka na Itbulaga. Sir Ronald, do you think there should be more atento and what should be done? At least this time, hindi nangyari yung umikot sila katulad ng last December. Pero this time, sa tingin mo, what should they do next time? What should be the next chapter? Well, maganda yung statement nila Rafaela tsaka ni Father Edicio. If the Chinese will militarize the West Philippine Sea, our EEZ, we will civilianize it. Ang balak nilang gawin, yung mga normal ba na ginagawa na may pagka-touristic. So hindi lahat political eh. Ito political eh. Pero pwede sila magpa-concert sa gitna ng dagat habang lumulubog yung araw, di ba? Maganda yun eh. Pwedeng gawin yan sa Pag-asa, pwedeng gawin yan. So, parang gustong-gusto mo yan sa Ronald, yung concert. Pwedeng, may iba nagpo-propose na
parang kumuha ng sariling barko. Yung parang yung Rainbow Warrior. Alam mo ba yon, Richard? Yung Rainbow Warrior ng Greenpeace. Ano, Parang yung sa Russia. Baka pwedeng mag-pitch Sa in. Russia. Mag-pitch in yung mga NGOs, bumili ng isang barko na pang West Philippine Sea talaga. Gawin iconic, parang Rainbow Warrior ng Greenpeace. Paano? Ngayon kasi, ang mangyayari kasi, hindi lang simpleng kwanto UNCLOS victory. Ang usapin ngayon dito, environmental din Dahil nawawasak yung ating coral reefs nawawasak yung ating West Philippine Sea. So, magiging isang important component nitong engagement with China, environmental concerns. Yung Greenpeace, it's an environmental vessel. So ipagsasama mo yung sovereignty at saka environmentalism. So maraming mga ideas na pinag-uusapan. Halimbawa, sabi ni Justice Carpio, people power in the West Philippines. I think that was the best way of people power in the West Philippines. So maraming ganyan maraming mga suggestions na pwedeng pag nag-settle down yan, let 100 flowers bloom Kahit sa China nag-originate yun. Kala ko 1,000 yun. 1,000. Hindi, 100 lang. Tapos medyo budget constraints. At saka kahit sa China nag-originate yung slogan na yun, pwede natin gamitin. I-judo natin sa China. Okay, Sir Ronald, I think that was a perfect way to end this. But I want to add one more thing. Our good friend our fellow columnist si Randy David said something along the lines which we have been saying, which is parang ito na yung rebirth of Filipino nationalism, no? Patriotism. Yeah, 'di ba ikaw, Mark, 'di ba? I mean, let's be honest, 'di ba? I mean, I don't think West Philippines issue was a primary issue for you before you started getting into vlogging, no? But now, kudos to you, man. We were together dun sa Philippine Navy. Now, ikaw, andun ka na sa atin to. Medyo nilampasan mo na kami, di ba? I mean, next level ka na. I mean, honestly, on your level, as let's say, as someone who was not switched on 100% on West Philippine Sea, and then now you're there in the front line in one ways. How do you think about this? Itong reawakening of Filipino patriotism? Dahil ba sa galit sa China ba to? Ano ba nangyari? Hindi, tama lang kasi importante na yung may kakayahang magsalita, yung merong boses ay magsalita kasi kung hindi madadrown out tayo nung propaganda nung kabila So yung nakikita natin sa ibang bansa kasi hindi naman lahat nagfa-follow sa geopolitics o sa nangyayari sa mga so hindi sila aware nung mga posibleng mangyari if hayaan nating magtuloy-tuloy yung mga nagiging problema dito. So importante na yung may mga boses habang may nakikinig kumbaga raise awareness doon sa issue. At so far naman hindi nagwawagi yung kalaban hanggang ngayon. Napakaliit pa rin ng mga nag-aano sa kanila agree sa kanila at 3%. halos lahat ay malapit na maging 3% tong makapili. Yun nga, nasa 3% pa rin yung kaya parang syempre nakikita mo as a person who studies history, makikita mo yung mga bayani natin, yung mga lumaban sa mga gera, yung mga lumaban sa wala tayong ganun ngayon, pero parang I believe na everyone must do their share. Parang kumbaga yung mga bayani natin nung nakaraan, they gave up their life, they fought for the country. This is the least we could do para pasalamatan yung mga nagbigay sa atin ng kumbaga sinasabi nga nila freedom is not free. 'Di ba? It's paid for in blood, it is paid for by buhay. So the least we could do is to make sure na hindi yan maalis sa atin, yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. At hindi tayo umabot sa punto na hindi natin alam ano na pala tayo. Tayo pala ay puppet na or wala na tayong kalayaan na province of China sa ating bansa. Para maging talaga governor si mayor. Ito ikaw, Ronald, anong last natin dyan? Baka mga simpleng tao maging governor natin. Well, medyo napahamak yung mga makapili rito sa China Yung statement ng China na ipapakulong without warrant. Imaginein mo sila Harry Roque tahimik for the past few days. Oo nga, no? Hindi usually natatahimik yung mga makapili. Tatahimik sila. Paano nila dedepensahan yung sinabi ng China na ipapahuli without warrant
yung mga kababayan nila? Hindi, wala silang sagot kahit si Bobby Tiglao. No? Kahit si Mentong Laurel, kahit si Sasot, no? Kahit si Maharlika, kahit sila Harry Roque. Tahimik sila dahil dami pido, dami pido. No? Kaya nakatulong yung China sa kanila. Hindi, kasi naghahanap pa sila ng pulveronic. Sige. Let's leave it there, Ronald. Ronald Richard Aldens, Liamas, and Mark Santos Gamboa. Thank you very much. Let's go to our penultimate episode. Pag-usapan natin ang... Ano ba pag-usapan natin? Opposition and Riza Hontiveros. This is it, guys. Ito na yung penultimate. Mark, I want to ask you also before I go to Sir Ronald. So for a long time, as you know, sinasabi natin, Riza Hontiveros is not only the present, let's say, flag bearer of the opposition. She's the future of the opposition in many ways. Pero marami pa rin skeptical. Looking at the presidential survey, vice presidential surveys, I've heard people in the media saying, oh, she's not charismatic, she over-explains. I heard from a lot of people saying, maybe VP, I don't know. But I mean, kumpara mo yung ginawa ni Bato de la Rosa doon sa hearing niya. Sir, yung mga ganon, yung mga nagkakalat-kalat si Jonathan Morales, ganon. Dito sa sobrang systematic, nilabas ang dokumento, resibo, discrepancies, grabe, and the way na minanage yung hearing, pasok si Gatchalian, parang nag-marvel sila biglang may Jinggoy pa na Marites. I mean, I think Riza is really making her mark, and nakita ko kanina sa trending, number 1 si Alice Go, not necessarily for the best reasons. Either ito yung kanyang fashion daw na pogo chic, or yung kanyang mga Kaya kung saan siya nag-aaral. na chopper na ganun. Or yung sinasabi ko na wag mo sabihin parati may farm ka kasi baka may isang senador na tumitingin ng farm dyan. No, but Riza is number 2 and I'm sure she's there for better reasons than Alice Go. Ito yung ilatag ko na last year pinag-uusapan na natin after the elections pa lang na Riza is the highest ranking diyan sa opposition, 'di ba? Yung sa genuine opposition nga na tawag nila. But for the previous years, parang nasa shadow siya ni Lenny. Everyone was waiting on Lenny. Lenny, ano ba sabihin mo? Kakampings, ganun. Parang hindi maka suporta ng buo yung mga kakampings dito kay Riza Hontiveros. Pero may mga nagbago a few things changed aside from dun sa syempre yung dalawang hearing, yung kay Kibuloy, pinakita niya kung gaano siya katapang in taking down someone na talagang marami din ang galit, marami din ang inis. Tapos syempre ito ngayon kay Alice Go. Aside from that, ito pa yung isang nangyari, Richard. Nung nag-break yung DDS tsaka loyalista, nag-away yung dalawa. Yun yung nag-ano. Syempre nakita ng mga loyalista na, itong si Riza okay, binabanatan yung kalaban namin. So nawala na yung, nung panahon kasi nung ni Duterte, ang tingin nila kay Riza is someone na who will go against both sa kandidato namin, kay Bongbong, kay BBM. Ngayon wala na yon. At nakita nila, we have a common enemy. So kahit yung mga nandoon sa admin side, sa loyalista side, is free na to admire and to purihin yung mga magagandang traits at yung tapang and yung talino ni Senator Riza. So I think that adds din Plus sa opposition, nakita nila na ito na talaga yung change na gusto natin, yung ano na gusto natin na kay Riza at siya yung nakaupo. And she's not afraid to take on yung mga ganitong kasensitibong topic. So Senator Riza plus yung husay ng kanyang social media, believe din ako sa yung taga-TikTok niya and yung taga-ano niya. Ang galing. Kaya can you she's tell me really more? on the rise right now. Sorry, Mark. Ako kasi ang fina-follow ko lang yung Facebook niya. Natatawa ako dun sa mga momshi niya, yung mga Happy Mother's Day. Sana siguraduhin niyo may birth certificate yung anak niya. Yung mga ganon. Meron siya mga patamang ganon. I didn't know about the TikTok part. Can you tell us a little bit about yung mga ganon? Yeah, sa TikTok kasi, yung Facebook kasi, binawasan na yung political content So, ang bardagulan ngayon is happening on TikTok. Yung team ni Senator Riza sa TikTok pero Mark, is 400,000 yung likes nung post na yan. I think like 370,000 likes yung post na yan. Yung mga momshi, sigurado yun yung birth certificate. So, I don't know, even on Facebook, she's doing very well. Oo. Hindi, pero yun nga, ang
ano alam nila that this is the hottest issue right now, and they know alam nila kung paano sakyan, hindi naman sakyan kasi they created this, sila gumawa nito so kung paano i-maximize yung optimize yung kung paano malaman ng tao kung bakit importante yung issue na to, kung gaano kasinungaling yung mga lumalabas na ano. So magaling talaga yung in terms of nilalabas nila sa TikTok, yung gano'n, yung simpleng hirit na yon ni Senator Risa, 'di ba? Ang galing kumbaga it adds to her appeal, it adds to sa kanya, yung mga fans niya at yung mga humahanga sa kanya. And she truly is the face of the opposition. Ang gusto ko lang sabihin, sana mag-reflect ito at magamit ito for an akbayan win sa midterm elections kung akbayan. Sa party list, kung sino man ang nila. Mark, akbayan, baka man. Akbayan, hindi anak bayan. Yeah, akbayan. Ano ba sinabi ko? Anak bayan. No, akbayan. Akbayan ba sinabi mo? O baka iba yung narinig ko. Ito na, si Sir Ronald. Baka naglag lang yung ano. Naglag lang. But definitely akbayan. Sana it leads to an akbayan. Akbayan, sorry. Yeah. Sir Ronald Bato. Sana it reflects doon sa midterm. Lalo na if merong mga tao na gusto na who wants her to go for a higher position, for VP, and who knows, with the way things are going now, even presidency, it might be kumbaga pwedeng on the discussion. Right? Yeah. With the rate things are going right now kay Senator Risa. Mark, I'll ask you this before I go to Ronald. Look at Raffy Tulfo is now the front runner to be the next president. Kumpara mo yung Raffy Tulfo na pasok sa Alice Co versus Riza Ontiveros. I don't think Raffy did a bad job. I think yung lie detector niya mga ganun medyo. Pero in a way, Risa came out very strong out of that. Diba? Kung kumpara mo even dun sa ibang senior senators. Yeah, this is her committee Si Senator Tulfo naman, nandiyan na din, tumutulong lang din, and dinadala lang yung Raffy Tulfo in action dun sa hearing niya. Pero at the end of this, committee niya to. Investigation niya to. So this is hers talaga. And so far, she's doing a good job in exposing yung mga dapat i-expose. At sinasabi nga ng mga tao with all the craziness happening sa Senado na ganyan dapat yung ginagawa ng mga senador. That is truly what a senator should be like. Na in the interest of people, kumbaga i-reveal yung mga kalokohan na nangyayari sa gobyerno and look for ways on how to change that. And ayun, kaya talagang hopefully magtuloy-tuloy yung and this reflects somehow in next year's election hanggang sa 2028. Ronald, is this her breakout moment? Is this the moment na talagang mamarkaan niya ng sarili niya as the next potentially big leader, if not number one, at least number two? Nakamute ka, Sir Ronald, na-excite masyado. Si Sir Ronald Richard Aldens, hindi si Ronald Bato. Sir Ron, is this her breakout moment? Well, pound for pound naman talaga. Medyo above their heads naman siya sa Senado eh. 'Di ba? Lalo na wala na si Drilon, wala na si Ping Lacson, 'di ba? Wala na yung mga may stature sa Senado. So, kahit siya ay isa sa dalawang minority, above naman siya in terms of substance, 'di ba? Hindi lang siya woman of substance, she's a leader of substance. At ikalawa, kung siya ay tatakbo for a higher position, mas may luxury of time. Unlike dun sa nangyari kay Lenny, nagpa siyang tumakbo practically during the day of the filing. No? Kaya hindi nakakreate ng enough momentum yung pink wave. Ngayon, kung mag-aspire siya for a higher position, mas may panahon para gawin yan. Para yung mga problema nung nakaraang campaign ay maiwasan. Halimbawa, yung messaging nung panahon ng election masyadong cluttered. Perhaps ngayon, mas may focus going into 2028. No? Kaya medyo maganda yung latag dahil nga may luxury of time. Tapos siya yung umaangat sa Senado at ikatlo ay nagagamit niya yung mga bagong multi-platform. Hindi lang siya, dati kasi si Risa, advocate
mas nagle-lecture siya mas nagbibigay siya ng seminar. Yeah, Ngayon, which meron na siya Ronald, mga I'll tell you, one-liners. may mga media Oh, people na hindi natuwa daw dun sa style na parang nile-lecture daw sila. Kasi ako, yes. I am interviewed as an academic, but the moment I'm there, medyo nagpapatawa ako. You know, I never Yes. try them to make feel na, Oo. alam ko na mas matalin. You know what I'm saying? I had concerns about her media Yes. relations expertise. Yes. Management. Right, Ron? I'm saying this as in a Kaya, constructive manner. yeah. Kaya nga napaka-powerful ng mga politically incorrect. Katulad ni Digong. No? Katulad ni Kasi Tulfo. napapaano ka. Diba? Yeah, I know what you're saying. Oo. Yung hinahanap kasi ng botante, bardagulan di ba? Yun yung kanila, street fighter Yung Kailangan Vicente, entertaining din Dapat At saka hindi na-entertain din woke. sila. Ayaw nila ng woke, yung politically Oo. correct masyado, yung hindi sila Oo. komportable mag-share ng... Oo. Well, umaalis na si Risa dyan. No? Umaalis na siya ng konti. Although, hindi rin naman siya pwedeng maging katulad natin na nagtataob ng lamesa dahil out of character din. Out of character din sa kanya kung magiging masyadong katulad siya natin, di ba? Dapat din isa compromise between form and substance. Yung substance talaga niya decente, di ba? Yung substance talaga niya ay Statesman-like, stateswoman. Matalino, di ba? Maganda, no? Pero kinakailangan niyang mag-adjust. Pero hindi naman siya pwedeng maging katulad ni Richard Haydarian, no? Hindi naman pwedeng dahil magiging out of character. But Sir Ronald, doon pumapasok Richard yung social media team niya. Kasi ang galing na ita-translate doon sa ano. And like I said, yung kay Alice Guo, it's the biggest story ngayon sa Pilipinas and committee niya. So, ang galing Okay, pinag-uusapan nga sa 7-Eleven Pag ayan na naman yung 7-Eleven index. Oo. Gusto ko yung 7-Eleven index pa. Okay pinapag-uusapan sa 7-Eleven ng mga nagkakapiron, di ba? Yun yung Ronald, napapadalas ka nila sa 7-Eleven. Hindi, sa TV5. Yung pa nyo doon. 7-Eleven, di ba? Sa TV5. Ako kasi, Mang diba? Johnny so, ako. Ngayon, Mang Johnny, mini-stop. Baka i-adjust pa ng konti. Medyo sari-sari store naman. No, medyo sari-sari store. Dahil nandun yung DNA sa sari-sari store, di ba? Correct. So, pero may 4 na taon pa naman para mag-adjust Di ba? Pero medyo defining sa kanya at saka compelling. Dahil kinaharap niya si Kubuloy one of the most powerful people around, especially nung panahon ni Digong. Kinonfront niya si Sara Duterte na #1 sa lahat ng surveys, no? Kinonfront niya, di ba? Marami siyang kinonfront niya ang China. So ibig sabihin eventually Maverick talaga siya, Maverick. Eventually ito will increase her political capital. Perhaps not yet enough para tapatan si Tulfo at si Sara. Pero she's going there. Pero VP, the VP. Kasi Robin Hood kalaban mo, Grace po yung mga ganon, or Amy. Yes. Kaya niya na medyo malayo ito siya. Tanong ko. May tanong ako sa inyong dalawa. She is gaining momentum right now. Anong kailangan niya to get her to the next level? Tama yung sinabi ni Sir Ronald. Medyo wala pa siya doon sa level ng Rafi Tulfo or Sara. Pero what does she need to do? Yung suporta ng mga campaigns nandun na sa likod na niya. Pero how does she grow her umbrella? How does she grow her base? Yeah. Ronald, can I comment on this before I go to you? Kasi ikaw yung biggest R. Going back to, ako, Mark, I think this is the first time I'm saying this on the record. Sa aking palagay, she has to work in terms of her media relations management, right? Because Mark, for me, if you want to succeed in politics, you want the media to be on your side. Dapat masarap kang interviewin, 'di ba? Natutuwa mga journalists sa'yo. So what they don't want is they feel na masyado kang political correct or lecture ka and all. I think Riza Ontiveros is very smart. She gets her things and all of that. But she has to understand she's not in Sweden or Norway, right? Medyo iba yung political culture natin dito. Our journalists are just as smart as anyone in the world. But at the same time, we're a tropical nation. Dapat may konting humor, may konting, So I think that's one thing. The second thing is actually, Mark, I was also wondering about this. Ano yung nakuha ni Lenny? Because if you look at it, Lenny,
yes, we can say the Robredo name was big, sure. And I'm sure Ronald has a lot to say. You were colleagues with the great and the late Jesse Robredo. But there was something that Lenny did that made her like such a big factor. And I think the messaging was really, really good. So in a sense, if Lenny's not gonna run anymore for presidency, baka pwede pag-aralan ng team ni Risa yung strategy ni Lenny, no? Na how she became such an icon. Kasi icon si Lenny eh. Considering Lenny never had this kind of breakout moments like Risa, right? She was very tactical. She was very calibrated in her opposition to Duterte. Risa, consistent against Duterte, against Quibolo, against Ganon. So, I don't know, man. I mean, I think Pero when Lenny ran as vice president naman, nobody knew her almost eh. 'Di ba? Wala naman it grew na lang over the years kung gaano kadami ng problema sa Duterte administration. People see Lenny as the one lead us to ganito. The alternative. Oh, the alternative. So Riza should do the same. So Riza should position herself as an alternative to whatever Raffy Tulfo represents, to whatever Sara represents, or to whatever the Bato and Robin Hoods of this world represent, right? So that will be her media position.